Bansang Pilipinas, binubuo ng mahigit sa 7,000 kapuluan. Sagana sa mga natural na yaman, kilala sa pagkakaroon ng mabubuting mamamayan. Subalit puno ng kontrobersiya ang tunay na pangalan. Alright, and welcome sa Karunungan PH. Ano ang misteryong nakabalot sa tunay na pangalan ng ating bansa? Ilang siglo nang pinagtatalunan ng mga historiador at mga teologo kung saan nga ba matatagpuan ang misteryosong Upir. At marami ang naniniwala na ito ay nauugnay sa ating magandang bansa. Tara na't sama-sama nating alamin ang mga ebidensya at teorya tungkol sa Upir sa Biblia. At kung papaano ito maaaring may kaugnayan sa kaharian ng Maharlika, ang sinaunang Pilipinas. Sama-sama tayong maglakbay sa kasaysayan at kultura ng ating bansa habang sinusubukang alamin kung tunay nga bang mayaman sa ginto ang Upir. At kung totoo nga ba na ito'y matatagpuan sa ating mahal na bansa. Naging mainit na usapin ngayon ang tungkol sa kasarinlan ng ating bansa. Sabi ng iba, hindi daw Pilipinas ang totoong pangalan nito at ipinangalan lamang ito sa atin ng minsan tayong sinakop. Sa katunayan ng usaping ito ay umabot hanggang Kongreso noong nakaraang Hunyo nitong taon. Ay tinalaka ito ng isang taga Santa Rosa representative na si Dan Fernandez sa kanyang privilege speech. Sa loob ng 24 na minutong talumpati, tinalakay niya ang teorya na maaring ang Pilipinas ang tinutukoy sa biblikal na lugar na tinawag na Upir sa Biblia. Idinitalye niya dito kung sino at ano tayo bago ang mapait na sinapit ng ating mga ninuno dahil sa nakakaawang pananakop sa atin, at kung papaano na bago ang ating kasarinlan mula sa ating lingwahe, estilo ng pamumuhay, relihiyon at higit sa lahat ang kasaysayan ng ating bansa dahil sa impluwensya ng mga mananakop. Sinabi niya na dapat maibalik ang tunay na pangalan ng ating bansa dahil ang Pilipinas ay ipinangalan lamang ito ng mga Kastila sa atin sa kanilang hari na si King Philip II nang tayo ay kanilang sinakop. Nabanggit niya din dito ang sulat ni Rizal sa kwento ni Crispin at Basilio sa kanyang obrang No Limitang Hire ay mayroong mas malalim na mensahe na nais iparating sa atin mula sa ating pinagmulan at kasaysayan na taliwas ay itinuturo sa atin sa eskwelahan. At hindi lamang ito simpleng pagkalaban sa pamumuno ng mga Kastila. Dagdag pa niya na nalaman niya mula sa isang kilalang manunulat ni Magellan na si Antonio Pigafetta na magpapatunay na totoo ang kanyang mga sinasabi. Dahil nabanggit sa sulat ni Pigafetta na sa tapat ng China ay mayroong mga pulupulong mga isla at ito ay tinatawag na Upir. Kaya pinaniniwalaan niya ang Pilipinas nga ang Upir na tinutukoy sa Biblia. Bukod dito, nabanggit din niya na ang iilan sa ating mga lugar ay mayroong kaparehong pangalan ng Hebreo. Bukod pa dyan, sinabi niyang ang Upir ay isang biblikal na pangalan dahil ilang beses itong binanggit sa Biblia. Maraming nagsasabi na nararapat itong ibalik sa kanyang tunay na pangalan dahil ito ang ating tunay na kasarinlan. Ngunit may mga bagay na maaaring isaalang-alang bago natin magawa ito. Una, hindi ito basta-basta magagawa dahil kailangan ito ng mas malalim na pag-aaral. Kung totoo nga ba ang bagay na ito. Pangalawa ay kailangan din muna itong dumaan sa ating mga mambabatas upang suriin at siyasatin ang legalidad nito upang formal na makapagpasa ng batas na naglalayong palitan ng pangalan ng ating bansa. Hatirin ang opinyon ng mga tao sa usaping ito. Idagdag pa na maring hindi sapat ang mga pinapakitang katibayan na magpapatunay na maring ang biblical Upir nga ang bansang Pilipinas. At panghuli, maari ring ang karamihan sa atin ay hindi interesado tungkol sa usapin na ito dahil mas maraming problema ang bansa na dapat pagtuunang pansin kaysa sa tunay na kasaysayan ng ating bansa. Upang masagot ang katanungan kung nasaan nga ba ang lugar na Upir na tinutukoy sa Biblia ay kailangan mong unawain ang tatlong bagay na ito. Una, dahil madalas mabanggit ang Upir sa Biblia ay kailangan mo itong pag-aralan at unawain sa tekstong biblikal. Pangalawa, genealogy o mga lahi, kung anong lahi nga ba ang ating pinagmulan. Dahil ang mga bansa o lugar sa panahon natin ngayon ay nagsimula ito sa pangalan ng iisang tao noon na naging angkan o lahi na sa kasalukuyan ay naging mga bansa. At panghuli, heograpiya
Kailangan pag-aralan ng mga lugar na mga ugnayan ng tao sa kanilang kapaligiran, mga pisikal na katangian ng kalupaan, at kung anong lipunan ng tao na kumalat dito. Kung mayroong pagkakatugma-tugma ang kanilang sinasabi upang masasabi natin na ang bagay na ito ay totoo. Ngayon samahan niyo ako at mas laliman pa natin ang ating pagsasaliksik kung totoo nga talaga ito. Ang Upir na binanggit sa Biblia ay isang masaganang lugar na puno ng ginto, mamahaling mga bato, kahoy at mga hayop. Ito ay isang kilalang lugar na nabanggit sa Biblia dahil sa nakakalulang yaman na hindi matutumbasan. Ito ay mababasa sa Unang Hari, Kapitulo 10, 11 berso. Matapos ang malawakang baha sa mundo ay hinati-hating ni Noah ang mundo para sa kanyang 3 anak na sina Shem, Ham at Japheth upang mapatuloy ng kani-kanilang lahi. Ito ay mababasa sa Genesis chapter 10 verse 29 to 31. Ang sabi, "At si Upir at si Havilah at si Jobad, lahat ng ito ay mga naging anak ni Joktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa, kung patungo sa Sipar, na siyang bundok sa silanganan. Ito ang mga anak ni Shem, ayon sa kani-kanilang angkan, ayon sa kani-kanilang wika, sa kani-kanilang lupain, ayon sa kani-kanilang bansa." Sa mga hindi nakakaalam, ito ang salinlahi ni Shem. Mula kay Arphaxad ay isinilang si Shelah. Mula kay Shelah ay isinilang si Eber o Heber. Ito ang pinagmulan ng lahing Hebreo. Mula naman kay Eber, isinilang si Joktan. At mula kay Joktan ay isinilang si Upir, na kaapu-apuhan ni Shem. Ibig sabihin ang buong lahi ni Shem ay kumalat mula sa Mysia o ang modern day Iran hanggang sa kabundukan ng silanganan. Alam naman nating lahat ng Pilipinas ay bansang silanganan, kaya maaari itong tingnan na anggulo. Ngayon nalaman na natin ang lokasyon nito, ay titingnan naman natin ang kayamanan nito, kung may hahalin tulad ba ito sa kayamanan ng Upir na binanggit sa Biblia, na kahit ng pinakamayamang tao sa kasaysayan ng Biblia na si Haring Solomon ay nakakakuha ng mga kayamanan na kanyang ginagamit sa pagpapatayo ng kanyang templo, na mababasa sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 10, ika-10 hanggang 12 berso. Ang sabi, "At ang hari ay binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto at napakaraming pabango at batong hiyas, na kailan may hindi matutumbasan sa dami ng pabangong iyon na bigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon." Ayon sa isang manunulat na si Juan de Pineda, isang Spanish writer, na nagsasabi sa kanyang sulat tungkol sa Biblical Upir na ito daw ang bansang Pilipinas ngayon. Sinabi niya na ang agarwood na natatanggap ni Haring Solomon ay sa Pilipinas lamang matatagpuan. Bukod pa riyan, sa katunayan ng dating abogado ng World Bank na si Karen Hoods, sinabi niya sa kanyang panayam na ang Pilipinas ay may pinakamaraming nakadepositong tuni-tuniladang ginto. Sa katunayan, ang Pilipinas ang may pinakamaraming gold deposit kasunod ng Africa. Nagpapatunay ba ito na ang Pilipinas nga ang bansang Upir? Ngayon tutungo naman tayo sa mga Espanyol at hahanap tayo ng mga impormasyon na makapagsasabi. Alam mo ba na bago pa man nila ito'y pangalan sa kanilang hari na si King Philip, ay Upir ang nakapangalan sa mapa nito? Sa katunayan, maraming beses itong nabanggit sa kanilang sulat na ang bansang ito ay ang Upir. Ang higit na makapagpatunay nito ay ang kasamahan ni Magellan sa kanilang ekspedisyon at kilalang manunulat na si Antonio Pigafetta. Mababasa sa kanyang sulat sa General Collection of Documents Relating to the Philippine Islands, isinulat niya ang kanilang paglalayag patungong Upir. Simula Cape of Good Hope patungong Africa, to India, Burma, to Sumatra, Moluccas, Borneo, to China. At sa tapat daw ng China, mayroong pulupulong mga isla. I-obvious naman na tayo lamang ang mahigit sa 7,000 isla sa harap ng China na sagana sa ginto. At ayon sa kanya, ang pangalan umano ng islang ito ay Upir.
Malino na nagkakatugma-tugma ang sinasabi ng mga basihan mula biblikal, heograpiya, mga salinlahi, mula sa sulat ng mga kilalang tao sa lipunan, at iisa ang kanilang sinasabi na ang upir sa Biblia ay ang bansang Pilipinas. Ngunit kahit na gaano man ito kadetalyado o tunay ang mga ebidensyang ipinapakita o inilalahad, ay nakasalalay pa rin ito sa iyo kung bukas ang iyong diwa. Kaya ikaw, naniniwala ka ba na ang bansang Pilipinas ay ang upir na binanggit sa Biblia? Totoo man o hindi na ang bansang Pilipinas ang upir na tinutukoy sa Biblia, ay hindi magandang pagtalunan o magkaroon ng bangayan sa kapwa. Dahil maaaring makaapekto ito sa isang paniniwala, pananaw at relasyon sa iyong kapwa. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. At i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan na laging lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.